Kung may gusto kang baguhin sa iyong buhay ngayon, ano-ano ang mga ito? Ito ba ay yung pagiging productive at tamang paggamit ng iyong oras o di kaya ay about sa iyong pinansyal? Kung paano ka mag-manage ng iyong pera? O sa iyong kalusugan? Karamihan kasi sa atin may mga tao talaga na nagiging kontento na lang sa bahagi ng kanilang buhay. Ibig sabihin kahit may potensyal naman sana pero ayaw na nila ng ma-improve. At may mga tao din naman na nagsusumika para ma-improve ang kanilang buhay. At kung sa ngayon, kung feeling mo hindi ka na naging masaya sa iyong trabaho, kailangan mo baguhin ang iyong daily routine sa halip na maglalaro ng online games, pampalipas oras, gumala at gumawa ng mga bagay na hindi productive pagkatapos ng trabaho, mas nakabubuti na gamitin mo ang mga oras na ito para maghanap ng dagdag pagkakitaan o di kaya ay mag-aral ka ng dagdag skills na may kaugnayan sa iyong mga pangarap sa buhay. At para hindi ka na din maghihikaho sa pera o umasa na lang sa utang, baguhin mo kung paano ka mag-isip, lalong-lalo na sa iyong bad spending habit. At dapat matuto kang mag-budget at magtipid, lalong-lalo na kung kasalukuyan pa ang tinatrabaho ang mga pangarap mo sa buhay. At sikapin mong madagdagan pa ang iyong income sa pamamagitan ng sideline o extra income o sa pagtatayo ng maliliit muna na negosyo para sigurado talaga na mangyayari ang mga pagbabago na gusto natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, umpisahan mo na hanggang sa maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 epektibo na pamamaraan para mabago natin ang ating sarili at kung paano tayo mag-isip. At kung ready ka na, let's go! Number 1, simulan mo ng trabahuin ang iyong mga pangarap. Ako ay naniniwala na ang pangarap mo ay posibleng magbibigay sa iyo ng malaking income sa hinaharap. At dahil dito, posible ka na rin na makapag-ipon, magkakaroon ng emergency fund, magkakaroon ng maayos na bahay, magkakaroon ng sasakyan. Mabigay mo na ang pangangailangan ng iyong pamilya o yung tinatawag na may marangyang buhay. At kahit ano pa ang mga yan, ang importante meron kang pangarap na siyang pagkukuhanan mo ng lakas para kumilos pag dumating ang araw na panghihinaan ka o hindi ka na magiging motivated. At ito ang posibleng magiging reward mo kung umpisahan mo nang gawin ngayon ang mga pangarap mo. Huwag mong gayahin ang iba na pahanggang sa ngayon na stuck pa rin at nahihirapan umpisahan gawin ang mga pangarap nila. Ito yung mga taong palaging biktima sa salitang pagpapaliban o procrastination. Kahit man sabihin mo ngayon na mahirap talaga umpisahan ang mga pangarap mo, pero no choice ka talaga. Kailangan mong kumilos kahit na walang taong nagmumotivate sa iyo o tutulong. Basta ang importante wala kang sakit nararamdaman. Kailangan mong mag-umpisa na kumilos ngayon. Dapat mong maunawaan na ang tagumpay hindi ito darating sa iyo kung wala kang gagawin para maabot ito. Number 2, maging responsable sa iyong buhay. Huwag puro reklamo. Naalala mo ba nung bata ka pa? May mga bagay talaga na kailangan ng gabay ng ating mga magulang. May mga gawain na hindi pa natin kaya. Kaya umasa pa tayo sa tulong ng ating mga magulang, sa ibang tao, at minsan nakakagawa tayo ng pagkakamali. At sa pagkakataon na ito, tinuturuan tayo kung paano itama ang pagkakamaling ito. Pero ngayon, nasa tamang edad na tayo, kaya naman bawasan mo na ang palaging umasa sa kanila at dapat ngayon umpisahan mo na ang pagkilos sa sarili mong mga pangarap sa buhay. At dapat maiintindihan natin na walang sino man ang pwedeng makagawa nito kung hindi tayo lang mismo sa sarili natin. Tayo mismo ang pipili sa buhay na gusto natin para sa hinaharap. Ang maging sagana o maging mahirap. Tulad ng nasabi ko, dapat maging responsable tayo sa sarili nating buhay. Kung ang pangarap mo ay makapag-ipon ng pera ngayong taon, tayo mismo ang may responsable sa pag-manage ng ating pera para magawa ito. Kung pangarap mong maging magaling para sa isang bagay o skills, ikaw mismo ang may responsable dito para sa paglaan ng oras para matutunan ang kaalaman na ito o ang pag-iinsayo. Tandaan mo, ang iyong sariling tagumpay ay nakasalalay sa mga ginagawa mo sa buhay. Ikaw lahat ang may responsibilidad dito. Kung may tutulong man sa iyo, bonus lang ang mga ito. Dahil sa lahat ng oras, habang ginagawa mo ang mga ito, ikaw talaga ang magdidesisyon
Number 3, baguhin mo kung paano ka mag-isip. Gusto kong malaman mo na lahat ng pagbabago sa ating buhay ay nagmumula ito sa kung paano tayo mag-isip. Kung may paniniwala ka na posibleng pumipigil na maabot ang mga pangarap mo sa buhay tulad ng hindi ko kaya ito, baka pagtawanan ako nito, ano kaya ang sasabihin nila? At kung ano pa man dahilan para pigilan ang mga plano mo, dapat i-overcome mo ito. Baguhin mo kung paano ka mag-isip. Sa kabilang banda, pwede mong turuan ang utak mo na mag-isip ng mga magagandang bagay tulad ng gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon ng negosyo, gusto mong magkaroon ng malaking income. Sa ganitong pamamaraan, tinuturuan mo ang utak mo na mag-isip ng positive hanggang sa masanay na ito. Malaki kasi ang impact ng pag-iisip natin sa takbo ng ating buhay. Kung ang pag-iisip mo ay pangmayaman, maging mayaman ka. At kung ang pag-iisip mo ay pangmahirap, ano pa ang asahan mo dito? Kahit sa anong magandang opportunity na darating sa iyo, hindi ka pa rin magiging matagumpay dahil nasa pangmahirap ang pag-iisip na meron ka. Malungkot mang isipin, pero ito na talaga ang pinili mo na magiging program ng utak mo. Pwede lang itong magbago kung babaguhin mo ang quality ng pag-iisip na meron ka. Kaya para magtagumpay ka, ito muna ang una mong tatrabahuin, ang magkakaroon ng tamang pag-iisip sa mga bagay-bagay at sa iyong buhay. Number 4, mag-focus ka muna sa isang bagay. Alam naman natin na may mga taong kayang pagsabay-sabayin ang mga bagay na kanilang ginagawa. Pero ang mga taong hinahangaan mo ngayon na naging matagumpay na sa kanilang buhay ay resulta ito ng mahabang panahon na pagsasakripisyo para maabot nila kung nasaan man sila ngayon. Totoo ang kasabihan na para maging magaling ka sa isang bagay ay kailangan mo itong paglaanan ng mahabang panahon bago ito magpakita ng magandang resulta. So, ang ibig sabihin nito, kailangan turuan natin ang ating sarili na mag-focus muna sa isang bagay hanggang sa magbunga na ito ng maganda. Pero kung sakaling nagsisimula ka pa lang at nakikiramdam ka pa lang kung ano ba talaga ang mga bagay na pwede sa'yo, masasabi kong okay lang na sumubok ka muna ng iilang mga bagay na posibleng dadaan ka pa sa trial and error. Pero kung nakita mo na ang iyong sadya o feeling mo, yun na talaga ang gusto mo na mangyari sa iyong buhay, doon ka na magsimula na mag-focus at ilaan ang iyong oras sa pagkuha ng kaalaman para maabot mo ang iyong mga pangarap. Number 5, huwag ka matakot umalis sa iyong comfort zone. Madalas na natin itong naririnig. Baka yung iba nauumay na sa salitang ito. Pero wag nyo itong baliwalain dahil malaki ang role nito sa buhay natin. Ano ba ang comfort zone? Ang comfort zone, ito po ay ang kasalukuyan na kalagayan mo ngayon. Halimbawa, kung nasa probinsya ka, nakapagtapos ka ng 4 years course na related dapat sa bangko ang pinag-aralan mo pero natatakot kang umalis sa trabaho mo ngayon bilang isang sales lady sa supermarket na kumikita ng minimum na sahod, kinsinas katapusan. Dahil iniisip mo na baka pag nag-apply ka ng bangko, hindi ka matanggap kahit hindi mo pa naman sinusubukan mag-apply. Kaya habang lumilipas ang panahon at tumataas ang edad mo, kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga opportunity na para dapat sa'yo dahil natatakot kang lumabas sa comfort zone mo o sa trabaho na meron ka ngayon, na sana nasubukan mo man lang sana ang iyong sarili na sa mas magandang opportunity na magbibigay pa sana sa iyo ng mas magaan na buhay o mas malaki na income. Kaya sa mga iba dyan na may pagkakataon pa, huwag kayong matakot umalis sa inyong comfort zone. Malay mo kung hindi ka pinalad sa kalagayan mo ngayon, may naghihintay pala sa iyo na magandang opportunity na magtulak sa iyo para maging successful ka. At hanggang dito na lang ang ating video. Sana nakapagbigay na naman ako ng maraming aral sa inyo. At hindi ko makakalimutan na magpapasalamat sa inyo. At sana maging matagumpay kayo sa buhay. Paalam.